Hi guys, ako nga pala si Charlie. Ngayong video naman guys, bibigyan ko kayo ng tips kung balak nyo magsimula o kakasimula nyo pa lang sa PisoNet business. Napaka-importante nito guys, para maiwasan nyo na malugi sa itatayo nyong PisoNet business. Pero bago ang lahat, hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. And paki-like na rin ang video na to guys. So tara, simulan natin. Ano ang dapat gawin kapag magsisimula ka pa lang sa PisoNet business? Ang number 1 na dapat gawin ay magsimula ka na. Kasi kung puro ka lang plano, walang mangyayari. Mag-execute ka na agad. Dahil habang tumatagal, mas lalo ka pa nag-iisip kung itutuloy mo pa ba, magiging malakas ba ang itatayo mo, baka naman malugi. Yan ang mga madalas na iniisip natin kaya hindi tayo matuloy-tuloy sa binabalak natin. Ang tawag dyan ay analysis paralysis. Yung tipong meron ka naman panimula, pero natatakot ka pa rin magsimula. Huwag na kayong mag-isip ng mag-isip pa. Simulan nyo na. Basta pag-aralan ninyo ang magandang unit na itatayo nyo sa PisoNet. Huwag kayong magmamadali o iaasan ninyo ang unit sa bibilhan ninyo. Dapat kahit papano may alam kayo sa unit na bibilhin ninyo. Marami namang guide sa YouTube kung ano ang magandang specs na pipiliin ninyo. Ang payo ko sa inyo, mas maliit na panimula mas maganda. Mas okay na magsimula kayo sa isang unit, 2, 3. Tsaka nyo na lang dagdagan ito kapag napapansin nyo kulang na ang pwesto ng mga player ninyo. Malalaman nyo naman yan guys kapag nagsimula na kayo. Dito naman tayo sa number 2. Mag-aral kayo ng basic troubleshooting. Like paano mag-ayos ng lag na unit, paano mag-troubleshoot kapag hindi gumagana ang monitor, mouse, keyboard. Basta mag-search lang muna kayo. Dahil kung kukuha pa kayo ng technician, baka malugi lang kayo sa gastusin sa labor. Halos lahat naman na kailangan natin guys ay nasa internet na. Kahit ako, nung nag-uumpisa pa lang ako guys, ay si YouTube na ang mentor ko. Basta guys, kapag nakaka-encounter kayo ng problema sa shop ninyo, try nyo muna i-search. And ilista ninyo para hindi nyo makalimutan. Gawa kayo ng possible problem na na-encounter ninyo and ilagay ninyo kung ano ba mga possible solution sa problemang ito. Madali lang yan guys, huwag kayong masyadong matakot. Once na paulit-ulit ninyo na-encounter ang problema, 100% madali nyo itong masusolusyonan. Dito naman tayo sa number 3. Kung magsisimula pa lang kayo, ay mas magandang magsimula muna kayo sa sarili ninyong pwesto. Upang sa ganun, ang poproblemahin nyo lang sa expenses ay ang bayad sa internet at kuryente na gamit ninyo. Ngayon, kung wala kayong pwesto at may bala kayong maganap ng pagtatayo ninyong PisoNet, dapat ang hanapin ninyong pwesto matao ang lugar or maraming naglalarong mga bata. Upang sa ganun, hindi na kayo mahirapan maghanap ng mga player. Take note din guys, alamin nyo muna kung malapit sa school ang pagtatayuan ninyo. Dahil sa ibang lugar, bawal ang computer shop sa malapit na school. Dito sa amin guys ay bawal. Kaya magtanong-tanong lang muna kayo para hindi mapurnada ang pagsisimula ninyo. Dito naman tayo sa number 4. Dapat maganda ang specs ng units ninyo. Gaya nga ng sinabi ko sa number 1, kung magsisimula pa lang kayo, ang suggest ko sa inyo ay pumili kayo ng magandang specs ng unit. At least Ryzen 5 4th Gen na may built-in ng graphics. Para kahit hindi nyo nalagyan ng video card ay pwede na. Isa ito sa pinaka-importante kailangan ninyo bago kayo magtayo ng PisoNet. Dahil dito nakasalalay ang business ng PisoNet ninyo. Marami nang naluging PisoNet dahil akala nila kapag nakabili na sila ng units, kahit na mura, magtutuloy-tuloy ang karera ng PisoNet nila. Hindi nila alam na kapag basta-basta mo lang binili ang units ninyo at hindi mo alam na mababa pala ang specs na nabili mong units, ay malulugi lang ang PisoNet ninyo. Kapag kasi mabagal ang mga units ninyo, ay hindi magtatagal ang customer sa inyo. Isa pa, pag laging nasisira or naglalag ang PC ninyo, ay kayo rin ang mamomblema dito. Dahil syempre, kayo rin ang mag-ayos ng mga PC ninyo. Kaya pag-isipan nyo na mabuti bago kayo bumili. Ang suggest ko sa inyo guys ay huwag kayo magpapadala sa magandang design. Ang i-priority nyo pa rin ang performance ng units. Oo, magandang tignan kapag may ilaw-ilaw, RGB, ang PC ninyo. Pero mas maganda maganda rin sana ang performance nito at hindi sakit sa ulo. Dito naman tayo sa number 5. Paikutin lang ninyo ang kita ng PisoNet ninyo. Yes guys, invest nyo ng pabalik ang kita ninyo sa PisoNet ninyo. Huwag nyo munang kukurutan. Huwag nyo munang babawasan. Para sa pansariling interest nyo lang. Dapat ay reinvest nyo lang ang kita ng PisoNet ninyo. At kung may extra income kayo or may natitira pa sa sahod ninyo, ay pwede nyo rin ito ipandagdag pambili ng bagong units. Ganyan lang ang ginawa ko dati guys. Nagsimula lang ako sa 3 PC hanggang sa unti-unti ko na naparami ang mga units ko. Tiis lang talaga guys. Mainip, talo. Basta ang isipin nyo lang palagi kayo rin naman na may ginabang nito sa huli. Dito naman tayo sa number 6. I-monitor ninyo ang sales
profit, at expenses ng PisoNet ninyo. Importante ito guys dahil kung wala kayo nito, hindi nyo malalaman kung kumikita ba ang PisoNet ninyo. Kung hindi nyo pa pala napapanood ang video ko na to, panoorin nyo ito. Hinarap ko dyan guys kung paano ba ako mag-monitor ng sales, profit, at expenses ng PisoNet ko. Ilalagay ko na lang ang link sa description. Dito naman tayo sa number 7. Itatak nyo sa isip nyo na minsan may benta, minsan ay wala. Ganyan talaga ang business guys. Minsan may customer, minsan wala. Wala tayong magagawa dyan guys. Ang tanging magagawa lang natin ay kung ano magiging action natin kapag nangyari ito. Kung malulumbay ba tayo dahil wala tayong benta, or gagawa tayo ng paraan para mas lumakas pa ang comshop natin. Maraming paraan para lumakas ang PisoNet. And sa mga previous videos ko, nagsishare ako ng mga tips and advice para mas lumakas pa ang PisoNet natin. Panoorin nyo na lang guys. Dito naman tayo guys sa number 8 at ang pinaka-last. Isipin na ang pagbibusiness ay long game. Kailangan maintindihan natin na ang pagbibusiness ay hindi madalian. Ang pagnenegosyo ay inaabot ng taon yan. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Minsan ay inaabot pa ito ng dekada or mas mataas pa. Hindi pwede mainipin ka or sawain ka. Kapag walang benta ay tatamarin ka. Kailangan gumawa ka ng paraan para hindi ka maging stagnant. Tandaan nyo guys na ang laging panalo ang marunong magtiis at marunong mag-adapt sa pagbabago ng panahon. Huwag kayo matakot sa problema guys. Kapag binigyan kayo ng problema, harapin nyo lang. And isipin ninyo, matatapos rin yan. And dapat, bawat problema na harapin ninyo, may matututunan kayo. Kaya huwag ka matakot mag-solve ng problema. The best way to escape from the problem is to solve it. Yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ko ngayon. Kung nagustuhan nyo yung video na to, pakilike na lang ang video na to. And pakisubscribe na rin ang channel ko guys. Para mas ganahan pa ako gumawa ng mga ganitong content. Yun lang guys. Salamat sa panonood. Bye bye!